Hello mga kababayan, magandang gabi po, magandang umaga. Ako po ulit si Deo Durano. So komentaryoan lang po natin itong nangyari sa ating bayan ngayon na tungkol sa controversial na flood control ng gobyernong ito. So pakinggan lang po muna natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na Pangulo na si BBM mga kababayan. Pakinggan lang po natin itong favorite song niya. DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, 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 Marcos bangag, Yan po yung favorite song ni BBM mga kababayan. So ito naman po yung sona niya noong 2024 mga kababayan. Dito na niya pinagyayabang yung kanyang flood control na noong 2024. Panahon. Ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buhay. Ayan mga kababayan, at marami pa daw iba mga kababayan. Matapos niyang ipagyaban ito noong 2024 mga kababayan, ito po ang nangyari noong pagkalipas ng 2 araw ng kanyang sona. So ito po mga kababayan ang nangyari sa flood control niya. Kita niyo po yan? Yan ang nangyari sa kanyang flood control. Na ang sinasabi sa kanya, nung tinanong siya dito, na overwhelmed daw at binangga daw ng barge ang kanyang flood control, mga kababayan. Ganyan kagaling ang ating presidente. Simula noong 2024, wala siyang ginawa para mag-imbestiga kung ano ba talaga ang totoong nangyari ng flood control ng 2024, mga kababayan. Ano ang nangyari? Was out. So ngayon mga kababayan, ang ginawa niya ngayon ng SONA noong 2025, pakinggan po natin yung SONA niya noong 2025 mga kababayan. Kasi nga po, ang sabi niya dito sa kanyang SONA naman noong 2025, ay ito naman po ang sabi niya mga kababayan. Kamakailan lamang, Yan. nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Palpak, ang tigas ng mukha nito. Sa totoo lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Alam niya na ha? Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Yan mga kababayan, at titigas na mukha ng mga congressman natin, no? Palakpakan pa sila. Hindi ba nila alam na sila yung sinasabihan dito ni BBM mga kababayan? Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo. Mahiya kayo. Sa mga anak Tamo, natin, tayuan pa yung mga ugok na ito. Sa mga utang na ginawa ninyo, na kinuha nyo lang ang pera. Ganon kalupit itong presidente natin mga kababayan. Kasi nga po, ang nangyari dito mga kababayan, matapos niyang Naanod o patikusin ang mga congressman, hindi naman niya actually binatikos dito. Hindi ko na alam kung anong ginawa niya rito, parinig ba o ano. Pero tuwa lang isipin na nagpapalakpakan pa ang mga congressman. Sino ba ang pinaparinggan ni BBM dito mga kababayan? Tayo ba ang mga taong bayan? O yung mga kontratista na congressman din? O ang DPWH ba? Sino kaya? Pero wala naman siya. Noong 2024 pa po nangyayari yan. Nakita niyo naman pa yung video.
pinagmamalaki niya ng SONA niya ng 2024, 5,500 at marami pang ginagawa. At after 2 days, lumubog tayo sa baha. Ang dinahilan niya, binangga ng barge, na-overwhelm yung flood control. Pero simula nun, wala man lang siyang ginawang investigasyon, mga kababayan. Ganito kahinang nilalang ang ating presidente, mga kababayan. Hinintay pa niya ang 2025, pinasa ang budget na punong-puno ng insertion, mga kababayan. Doon pinagpestahan lalo ng mga congressman ng ating pera ng bayan. Bakit? Kasi nga po, ang ginawa nila, insert ng flood control, siguro, nakikita ng mga congressman natin na ito yung magandang pagkakapirahan. Bakit? Pag tuwing taon-taon may bagyo, maggagawa tayo ng flood control at mawawas out din. Ano pa hanapin natin? Di another budget na naman sa sunod na taon. Ganito po, kapalapastangan ang mga congressman natin, mga kababayan, sa pera ng bayan. Ginawang gatasan ang flood control. Walang matinong project na flood control ang ginawang ng gobyernong ito. 9,500. Ang sabi niya, mayroong kontrata, finish na, walang ginawa. Bakit ngayon ka lang nagsasalita niyan, Mr. President, BBM? Noong 2024 pa nangyari yan. Sa looban ng simula ng 2024 na binagyo tayo ni Krising, wala ka man lang ginawa doon. Naghintay ka muna ng budget ng 2025 at lumubog ulit ang Metro Manila nung panahon ng bagyo. Anyet, doon ka lang nag-imbestiga. At pagkatapos ng SONA, ang pagka-SONA mo, pinagyayabang mo na palpak ang ginawa ng flood control. Ba't hindi mo inimbestigahan ng 2024 yung lumubog tayo nung panahon na yon, Mr. President? Ganon ka ba kahinang nilalang, mga kababayan? Nakakalungkot lang isipin. Harap-harapan, under niya ang DPWH. Anyet, nagkakaroon ng investigasyon ngayon sa Senado sa pamumuno ni Senador Marcoleta at ang banggit ni Marcoleta, bawat distrito, bawat congressman na mag-propose ng budget sa DPWH ay 30%. Halimbawa po, ang budget lang ng gagawing flood control is 100 million, automatic na po ang 30% sa Kongreso, sa congressman. Anyet, ang ayon kay Senador Marcoleta, doon sa investigasyon niya sa Blue Ribbon Committee sa Senado, halos 74% mapupunta doon sa SOP, sa TARA, sa pagbabayad ng mga lisensya, at ang natitira lang sa kabuuan ng 100 million is 26% na lang. Is 26 million pesos na lang, mga kababayan. Ano pang magagawa nun? Ha? Ano pang kikitain ng kung gagawa ng kontrata na yun, mga kababayan? Kaya nga, nakakalungkot lang isipin, bakit ngayon lang nagsasalita ito si BBM? At bakit hindi niya inimbestigahan nung nangyari doon sa 2024? Bakit nagkaganon ang flood control? Hindi mo lang siya sumilip. Hindi mo lang siya nagsilip ng isang decade yan kung gaano ba talaga ginawa. At hinintay niya pa talaga ang 2025 at nagkaroon ng bagyo at lumubog ulit ang Metro Manila sa baha. Ganon na naman ang sasabihin niya. Palpak. Sino kayang palpak? Ang DPWH ba? Ang mga congressman ba nag-propose ng budget? O siya mismo? Dahil ang mahinang nila lang po ang ating presidente, mga kababayan. Yun ang nakakalungkot isipin dito, mga kababayan. Siguro mahinang nila lang ito. Ayon nga kay BP Sara na di umano na nagbeso-beso sa kanya si BBM, amoy alak, alas 10 ng umaga. Ganito na ba ang ating presidente? Hindi lang siguro ito lulong sa Coca-Cola. Baka lulong pa ito sa whiskey at brandy, mga kababayan. Yun ang nakakalungkot lang isipin nito, mga kababayan. Bakit hinintay niya pa
na lumubog ulit ang Metro Manila bago siya nag-imbestiga ng mga flood control na nangyayari sa buong Pilipinas. Baka nakakalungkot lang isipin ito mga kababayan, baka dadamay na naman si Pangulong Duterte dito kasi alam naman natin si Mark Villar ang kanyang DPWH secretary nung araw. Diba po? Alam naman po natin yan. At si Mark Villar ang senador na ngayon. Ay siguro naman kaya naman tayuan ni Mark Villar yung baka mapunta sa kanila kay Pangulong Duterte na naman ang ibang usapin na ito, mga kababayan. Kasi itong mga to, magaling talaga ito mag-divert ng mga kwento. Katulad ngayon, parang pinapalutang nila na June pa nag-request ang USA na i-request ng extradite treaty si Pastor Apollo Kibuloy nung pumutok itong flood control na problema ng Kongreso ay lumabas na yung request ng Amerika ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy na hinihingi daw ng Amerika si Kibuloy para doon na litisin sa Amerika. Dinadiversionary tactic na naman po nila, mga kababayan. Nakakalungkot lang isipin na tuwing may iskandalo itong gobernong ito, lagi silang may diversionary tactic na ginagawa. Dinadivert nila, may pinapaingay silang isang bagay na dapat naman nakatutok tayo sa flood control, mga kababayan. Kasi mga kababayan, ayon kay Senador Villanueva, 1.4 billion araw-araw ang ginagastos ng gobyernong ito. Ang lubog pa rin tayo sa baha. Sa kanilang bibig na rin nanggaling na may ghost project, mga kababayan. Anyet, may nabalitaan na ba kayong nakakulong? Hinuli? Kinasuhan? Bilyong-bilyong piso po yan, mga kababayan. At ayon pa sa balita, nagtatago na daw po si Saldico. Hindi lang po natin alam kung kumpirmado yan. Kasi nagtatago na daw po, ayon sa balita. Kasi nung pumunta daw ng Amerika, hindi na daw makita ngayon si Saldico. Yun ang nakakalungkot. Bakit si Saldico? Nandiyan naman si Speaker. Kasi ayon nga kay VP Sara, dalawa lang tao ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Si Saldico at si Romualdez. Dapat, bago imbestigahan si Saldico, imbestigahan muna si kagalang-galang na Speaker, Romualdez, Martin Romualdez, na siya yung nag-a-approve lahat ng mga request ng mga congressman, mga kababayan. Di ba po? Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Don't forget po to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. God save the Philippines.